Hindi nakasagot si Jade. Ano ba ang sinasabi ni Jackson? Na habang buhay silang magiging magkapit-bahay o magiging magkasama sila habang buhay? Dapat ba siyang kiligin sa sinabi nito o hindi dapat niya yun bigyan ng mas malalim na interpretasyon? But her heart tingled despite herself. Hindi ka nakamuburian. Admitted Jade. It wasn't such a bad idea. Anong hindi? Gusto mo bang magselos ang magiging asawa ko kung sakali? Umiti ito. I'm sure hindi siya magsiselos. Lalong naglumikot ang puso niya. Paano ka naman nakasisiguro? Kung ako nga hindi ko pa alam kung ano ang ugali o itsura niya. Ikaw pa kaya? Pinindot nito ang ilong niya. Don't play dumb. Alam mo ang tinutukol ko. Alam mo ang possibilities. Dahil alam ko sa puso ko na marami pang ganitong pagkakataon para sa atin. Gosh, iniisip na bagad nito na silang magkakatuluyan. Muli silang kinlig. Dahil Jade, kahit kailan, hindi ako magsiselo sa sarili ko. Gets mo? Dagdag pa nito. Piling. Idinaan niya sa tawa ang pagkakilig niya. Piling naman ito. Pasado 12:00 na ng hating gabi nang maghiwalay sila ni Jackson. Salamat sa masarap na iced tea at mani. Good night, Jade. I really enjoyed myself. Ako rin naman. Thank you for the experience. Tama ka. Sa buong buhay ko, ikaw pa lang ang nangharana sa akin. Alam ko naman yun. Para sa'yo gagawin ko ito kahit pa ulit-ulit pa. Lumapit sa kanya at sa pagkabigla niya ay kinabig nito ng marahan ang likod ng ulo niya at ginawaran siya ng halik sa mga labi. I'll never forget this night, Jade. Bulong nito pagkatapos. Never. Nakakabang na ito pero natutulala pa rin siya. He kissed me. He actually kissed me. Bakit mo ko hinilkan? Pahabol niya. Huminto at muling humarap sa kanya. The first time I saw you, I couldn't erase from my mind the idea of kissing you until now. Ngumiti naman ito. Kumaway pa. Get inside, Jade. Try to catch some sleep. I'll see you in the morning. Hindi malis ang ngiti sa mga labi niya. Kahit nang matutulong na siya, parang nararamdaman pa niya ang dampi ng mga labi ni Jackson sa mga labi niya. It was just a chaste kiss, but very sweet nonetheless. Hindi siya dinalaw ng mga panaginip ng gabi ngayon. Ngunit yun na yata ang pinakamasarap niyang tulog. Nagising si Jade sa melody ng kantang Umbrella. Sa cellphone pala niya nanggagaling ang boses ng kumakanta. Kinapa niya yun sa ibabaw ng bedside table. Pinindot niya ang answer button nang makita niyang si Candice ang tumatawag. Ate, papunta ko ngayon dyan, sabi nito, para itong umiiyak. What's wrong, Candice? Habang nakikipag-usap si Rito ay tinignan niya ang oras sa table clock. Pasado 8:00 na. Napabalik ko siya ng bangon. Tanghali na pala. Lumayas ako sa amin. Kung medyo inaagaw pa sa antok ang isip niya kanina sa sinabi ng kapatid niya, ay mabilis na napalis ang antok niya. Ano? Sinaktan ako ni Mami, ate. Kagabi pa ako wala sa amin. Nakitulog lang ako sa bahay ng best friend ko dahil doon ang mas malapit. Pero umalis na ako roon ngayong umaga. Baka kasi matuntun ako roon ni Mami at doon pa siya mag-iskandalo. Anong sabi ni Papa sa'yo? Hindi pa kami nag-uusap. Pinatay ko itong cellphone ko pagkalis ko sa bahay kagabi. Ngayon ko lang uli binuksan. Ano bang nangyari? Bakit kasi sinaktan ni tita? Mamaya ako na lang ikukwento sa'yo. May mga pumapasok na text message sa cellphone ko. Papatayin ko na uli ito. Ayokong matunton ako ni na mami at daddy. Malapit na rin itong taksing sinasakyan ko, ate. Pagkasabi niya wala na ito sa linya. Pinatay na rin niya ang kanyang cellphone. Mahirap na. Malamang natawagan siya ng papa niya o ng stepmother niya. Gusto muna niyang makausap ng masinsinan ng kapatid niya bago ang mga magulang nila. Nagkumahog siya sa pagbangon. Mabilisan lang ginawa niyang paliligo. Kailangan niyang maghanda ng almusal. Tiyak na hindi pa kumakain ng kapatid niya. Nagtiprito pa lang siya ng bacon strip nang huminto sa tapat ng bahay niya ang taxi na sinakyan ni Candice. Sinalubong niya ito. Namumugto ang mga mata nito. May bahagyang pasa sa kaliwang cheekbone nito. Yumakapit sa kanya at umiyak. Ate, ayoko na sa amin. Di lang ako sa'yo. Dinala niya ito sa kusina. Itinuloy niya ang pagluluto. Habang pinagkukwento niya ito sa mga nangyari, mabait na bata ang kapatid niya. Hindi niya inaasang magagawa nitong maglayas. Lagi na lang akong ninanag ni Mami. Pinagsiship niya ako ng course. Ayaw raw niya ng business administration ng kunin kong kurso. Hindi raw ako magiging magaling na negosyante dahil wala raw akong alam kundi gumasta. Hindi ba pareho naman silang pumayag ni Papa no nang kunin mo ang kursong yun? Iyon na nga eh. Kaya lang naman nagkaganyan si Mami kasi narinig niyang ipinagmamalaki kita sa mga relatives niya. Kaya siya kung alin pa raw yung taong reminder ng katak sila ni Daddy. Iyon pa ang pinagmamalaki ko.
Sinagot ko siya nun. Ang sabi ko hindi naman nagtaksil sa kanya si Daddy dahil ikaw ang unang naging anak ni Daddy at wala pa siya sa eksena ng maging tao ka. Kaya naman pala nagalit siya sa'yo. Hindi mo siya dapat sinagot. Nagsawalang kibo ka na lang sana para namatay na lang ang issue. Naiinis na kasi talaga ako kay Mami. Ipinapahiya niya ako sa harap ng mga classmate ko. Lahat na lang ng tao sa bahay, inanag niya. Kaya nga siguro lagi na lang nagpapagabi ng uwi si Daddy kasi naiinis na rin sa mga pagnanag niya. At iyong mga kapatid natin, sinasagot-sagot na rin siya. Baka may ibang problema ang mami mo. May pakiramdam siyang hindi lang yun ang dahilan kung bakit nagawa itong sampalin ng mami ito. Malamang na may hindi ito masabi sa kanya. Ewan ko sa kanya. Gustong-gusto niyang pahirapan ang mga buhay namin. I'm beginning to hate her. Huwag mong sabihin yan, Candice. She is your mother. Walang taong unang magmamahal o uunawa sa iyo kundi sila ni Papa. Kung maririnig mo lang ang sinasabi niya laban sa iyo, hindi mo yan sasabihin kay Mami. Nandun ako. Kahit totoo pa yun, we still should treat her with respect. Naiinis na kasi talaga ako. Alam mo ba, gustong-gusto kong nandun ka sa bahay kahit man lang sa mga special occasion, pero dahil ayaw ni Mami, hindi kita ma-invite. Nung nagdibo ako, gustong-gusto kong makita mo ako. Gusto kong ikwento sa iyo kung gaano kaganda ang cotillion, kung paano ang ayos ko, kung sinong cute guys ang mga naging escort ko, pero hindi ko magawa kasi ayaw ni Mami. She kept excluding you from our family. Hindi kita maipagmalaki sa mga kaibigan ko kasi nagtatanong sila kung bakit wala ka sa mga importanteng okasyon ng buhay ko. Para ano pa at nagkaroon ako ng ate. Kung hindi ko man lang maipakita sa iyo mga bagay na gusto kong ka-share ka sana. Umuntong hininga siya. Sa iba sigurong makakarinig ay hindi big deal ang mga pinagsisentimiento ng kapatid niya. Pero naiintindihan niya ang punto nito. Hinarap niya ito. Candice, listen to me. May mga pagkakamaling nagawa si Papa at ang mama ko noon. Ako ang naging bunga noon. At dahil naging mag-asawa sina Papa at ang mami mo, indirectly kasama ka rin sa naapektuhan ng mga konsekwensyang ginawa ni na Papa at Mama. Hindi na yun mawawala sa pamilya na yun. Consequences can never be undone. Bata pa ako ay tinanggap ko na yun. Tulad mo may mga tanong din ako. My heart's in pain, but I have learned to accept my lot. Ito ang ibinibigay ng kapalaran sa akin. All I could do is make the most of it. Kaya tanggap ko na lang na talagang ganito ang relasyon natin bilang magkapatid. Hindi ako pwedeng tumira na kasama ninyo. Hindi ko pwedeng igiit sa mami mo na tratuhin niya ako na parang tunay na anak dahil hindi naman niya ako anak. Mananatiling tagapagpaalala ako ng pagkakamali ng ama natin nung bata pa siya. Mahirap para sa mami mo ang bagay na yun kaya unawain na lang natin. Yumakap na naman ito sa kanya. Nag-iiyakan sila. Nakapag-almusal na sila ng may magdormal. Nagkatinginan silang magkapatid. Ate, baka sila mami na yan. Huwag mong sasabihin na nandito ako ha. Candice, please ate, kusa akong uuwi sa amin. Magulang at tuturo sa kanila. Napahinga na lang siya ng malalim. Naiipit siya sa dapat niyang gawin at sa pakiusap nito. Nagtungo siya sa pinto. Laking pasalamat niya dahil si Jackson at hindi ang papa niya at madrastang nasa labas ng pinto ng buksan niya yan. Hi, good morning. Hindi ka ba papasok na riyon? Anito, bagong paligaw ito nakabihis na para pumasok. Mamaya na siguro. Nandito kasi ang sister ko. Sayang, gusto ko pa naman sanang ihatid ka sa pet shop. Natawa siya. Ano ka ba? Out of the way ang office niya sa pet shop. Gusto ko lang makasama ka ngayon kahit ilang minuto lang. Gusto ko yung feeling na inihahatid ka at sinusunod. Ano bang nangyayari sa'yo? Natatawang sabi niya. 45 minutes ang layo ng pet shop sa lugar nila. Kung umasta si Jackson parang may relasyon na sila. But she liked the idea. Pagbigyan mo ng trip ko, sabi nito sabay kuha ng isang kamay niya. Pinaghukpong nito ang kanilang mga daliri. Mag-half day nga ako. May problema ang sister ko. Naramdaman niya ang mga yabag ni Candice na papalapit kaya binawi niya ang kamay niyang hawak ni Jackson. Hay, bati ng kapatid niya sa binata. May kasama pang kaway habang ngiting-ngiti. Napilitan siyang ipakilala rito si Jackson. Pagkalipas ng ilang sandali, nagpaalam na si Jackson. Do you believe in love at first sight? Tanong ni Candice sa kanya. Kinabahan si Jet. Bakit mo naman naitanong? I think it just happened to me, ate. Kinikilig na sabi nito. I fell for your neighbor. Naihilamos ni Jade ang isang kamay sa kanyang mukha. Katatapos lang nilang mag-usap ng papa niya. Tinawagan siya nito. Tinanong kung naroon si Candice. Hindi siya ang mga pagkailasa. Sinumbatan siya nito kung bakit daw naroon na pala sa ang kapatid niya sa bahay niya. Hindi man lang niya tinawag dito. Sinabi lang niya na ayaw niyang ibitray ang kapatid. Sinabi naman ng kanyang ama na susunduin nito ang kapatid niya. Lumapit sa kanya si Candice. Ate, naliligaw ba sa'yo si Jackson? Tanong nito. Wala na ang down nito.
Wala nang makilala nito si Jackson na hindi na nawala ang kislap sa mga mata nito. Hindi, bakit mo naitanong? Aniya, hindi pa naman talaga nililigaw sa kanya si Jackson. Maaaring dumidigay ito sa kanya ni Sablewe. Nahalikan pa nga siya nito pero wala pa naman ito sinasabi nga naman para sabihin niya nililigaw na nga ito sa kanya. Great, akala ko kasi manliligaw mo siya ate. Talagang iba ang na-feel ko nang makita ko siya kanina. Nagkaka-crush at nai-inlove din naman ako dati pero iba ang intensity ng feeling na to. Tinaan na lang niya sa tawa ang pagkadismaya niya. Hindi imposible na magkagusto agad ito kay Jackson. Hinangaan din niya si Jackson ng unang beses na makita niya ito. Ang kapatid pa kaya niya. Candice, katatawag lang ni Papa. Susunduin ka raw niya mamaya. Pag-iiba niya sa usapan. Naglaho ang kanyang nito. Sinabi mong nandito ako. Tinanong niya kung hindi ko nagawang ikaila sa kanya. Ate naman, bakit mo sinabi? Di ba sabi ko sa'yo huwag mong sasabihin na nandito ako? Sooner or later, malalaman din nilang nandito ka. Mas mabuti nang si Papa ang makaalam na nandito ka kaysa kung ang mami mo ang unang makakaalam. Siguradong yera yun kapag nagkataon. Nakakainis. Nagmamaktol na sabi nito. Candice, sarapin mo man ito ngayon or later on. Pareho lang ang magiging epekto. Kung patatagalin mo pa ito, baka lalo lang maging malala ang sitwasyon. Nabanggit ni Papa na pati ang bahay ng mga manliligaw mo ay balak ng puntahan ng mami mo. Iniisip nila na baka nakipagtanan ka na. Cross, hindi mo sila masisisi. Madalas na napapariwara dahil sa pagre-rebelde ang mga kabataang katulad mo. Nag-iingat lang sila hindi mangyari sa iyo mga ganun. You're beginning to sound like them. Candice, basta hindi ako sasama kay Daddy kahit sunduin niya ako rito. Bandang alas 5 ng hapon, hindi lang ang ama ni Jade ang nagtungo sa bahay niya. Kasama nito ang stepmother niya. Kinaladkad ng madrasta niya palabas ng bahay ang kapatid niya. Nanlaban si Candice pero lalo lang itong sinaktan ng madrasta niya. Ang pamalan niya ang umawat sa mga ito. Awang-awa siya sa kapatid niya pero wala itong magawa. Dito ka pa talaga nagtago. Akala mo ba hindi kita kakalad ka rin? Huwag mo na uli akong ikukumpara sa malanding ina ng babaeng yan. Hindi lang sampal ang aabutin niya sa akin. Kahit kailan hindi ko kukonsintihin ang kawalang modo mong bata ka. Natigalgal siya at nanatili lang nakatingin sa mga ito. Tama ang kutumiya. May iba pang dahilan kung bakit sinaktan si Candice ng ina nito. Mas malala kaysa sa dahilan ng sinabi nito sa kanya. Pero bakit nagawa ng kapatid niya na ikumpara ang mama niya sa mami nito? Are you okay? Napakislot siya. Nasa tabi na pala niya si Jackson. Hindi pa niya napapansin. Dinukot nito sa bulsa ang panyo nito at dinampian ang magkabilang sulok ng mga mata niya. Naiintindihan ko kung bakit umiiyak ka. Masakit magsalita ang babaeng kumuha sa kapatid mo. Naisnis nga ako kanina. Kung hindi nga lang babae yun, baka nasap ako na. Yun ba ang mother ni Candice? Tumangulang siya. Wala siyang ganang magsalita. Sana ay umuwi na lang si Jackson. Wala siyang gustong gawin kundi ibaon sa una ng kanyang mukha. Tiyak na lahat ng kapitbahay niya ay narinig ang mga pinagsasabihin ng kanyang madrasta. Hiyang-hiya siya sa nangyari. Naramdaman niyang inakay siya ni Jackson papasok sa loob ng bahay niya. Inuupo siya nito sa sopa. Pumasok ito sa kusina. Paglabas nito ay may dala ng isang basong tubig. Here, uminom ka muna. Salamat. Tumabi ito sa kanyang pagkainom niya ng tubig. Pumikit siya nang maramdaman ng braso nito sa likod ng headrest ng sopa.